Ay guys, ngayong araw nga ay bumili ako ng isda. Dumiretso na nga ako dito sa kusina para mahugasan agad. Bali pinalinis ko na ito kaya hugasan ko na lang ito ng mabuti para matanggal yung mga natitirang bituka at kaliskis. Sa 2 taon ko na kontrata dito sa Saudi ay ngayon lang ako ulit makakapag-ulam ng isda. Bana nga pala ang tawag dito sa isda na to kaya ang gagawin kong luto ay papaksiwin ko. Magandang klase nga itong isda kasi mataba at hindi rin masyadong matinik. Bali pinutulan ko nga pala ito ng buntot saka ko hinati. Pagkatapos ko nga mahiwa ay hinugasan ko ito ulit. Optional nga lang din pala itong lemon na ilalagay ko para ma-reduce kahit paano yung lansa. Dahil nga isda yan ay malansa talaga yan. Bali kumuha na nga rin pala ako dito ng isang buo na bawang at isang buong sibuyas. Masarap nga din pala ang paksiw kapag maraming sahog na bawang at sibuyas. Tinanggal ko nga lang pala yung bandang dulo na matigas saka ko siya ginayat ng pa-slice. Pagkatapos ko magayat ay sinet aside ko muna at isusunod ko na itong bawang. Inubos ko na yung isang buong bawang kasi ito yung magpapasarap at magpapabango sa paksiw natin. Bali kumuha na rin ako ng luya pero hinugasan ko na ito ng mabuti saka ko siya ginayat ng pa-slice. Hindi ko na nga rin pala binalatan yan pero nakadepende pa rin sa inyo kung gusto nyong balatan yan. At ang ihahalo ko nga pala dito sa paksiw ay itong talong. Pero kung meron kayong pechay ay mas okay din yun para sa paksiw. Bali hinati ko nga lang pala ito sa gitna para makita ko kung may uod na nakatago. Dahil wala naman akong nakita kaya ipinagpatuloy ko na ang paghihiwa dito. Ibinabad ko nga pala muna sa tubig para hindi mangitim. Naglagay nga rin pala ako dito ng kunting mantika saka ko ikinalat at maglalagay na tayo dito ng mga sangkap tulad ng luya, sibuyas at bawang. Hinati ko nga lang pala muna ang paglagay ng mga pang-aroma kasi isasalansan ko muna ito ng maayos ang isda at saka ko ilalagay sa ibabaw yung ibang natirang pang-aroma natin. Dato puti nga rin pala yung ginamit ko kasi mas masarap yan at mas malasa, maasim-asim. Tapos lalagyan ko lang ito ng kunting mantika para medyo may oily. At syempre lalagyan pa natin ito ng pamintang durog yung tipong aatsingin ka. Please comment below nga kung ganito rin ba kayo magluto ng paksiw na isda. Pero kung hindi kayo ganito magluto, pwede kayo mag-iwan ng komento para alam ko. Habang nakasalang yung paksiw natin ay sinamantala ko muna ligpitin yung mga hugasin para mahugasan ko. Ganito nga pala ako pagkatapos ko mag-asikaso ay sinasabay ko na ang paglilinis dito sa loob ng kusina. Para mamaya pagkatapos ko magluto ay wala na akong gagawin. Pagkatapos ko nga pala maghugas ay binalikan ko itong hinuluto kong paksiw saka ko ipinaibabaw itong talong. A few minutes later. Pagkaraan nga ng 10 to 15 minutes ay titikman ko nga ito kung tama lang ba ang lasa. Para kung kulang sa lasa ay pwede natin dagdagan. Dahil all goods na at okay pa sa alright ay magligpit muna tayo para magtapon ng basura. Binuksan ko na nga pala yung pinto. Paano ako makakalabas kung hindi ko ito bubuksan? Medyo distansya nga lang naman itong basurahan dito sa pinto kaya kunting lakad lang ay basurahan na yan. Pagkatapos ko nga pala magtapon ng basura ay nagugas lang ako ng kamay para makakain na. Ayan guys, dahil luto na yung bana na paksiw natin kaya tara samahan nyo ako at kumain tayo. Malaman din pala itong bana na isda at walang katinik-tinik. Hindi naman as in na walang tinik, syempre dahil isda nga yan, normal lang na may tinik yan. Masarap din siguro ito iprito kaya itry natin sa susunod na araw. So paano guys, hanggang dito na lang ang mini vlog natin. Thank you for watching. Bye bye!